Alipay, natanggap ang 1 bilyon. Isa, 10, daan, libo, isa, 10, daan, libo, 10,000. Ako. Talagang 1 bilyon? Haha, ang dami. Hahaha, 1 bilyon. Ma, kumusta? May tumawag sa akin kanina. Nag-transfer ng 1 bilyon. Sabi pa, sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos kong gastusin, makukuha ko raw 100 bilyon na ari-arian. Totoo ba o peke yun, ma? Ang tatay mo ang chairman ng Shengye Group. Itinago sa'yo dahil natatakot na masira ka. Tungkol sa 100 billion. Kulang pa yata? Shengye Group, yung worth 100 billion? Shengye Group, di ba? Oy, ma, kumusta? Naging rich kid na ako. Kumusta? Hindi ko inaasahan. Nakaganito ako. Nakilala pa rin ako? Ito ba ang ningning ng mayayaman? 100 billion na? Hindi ko akalain na ang tatay ko ay sobrang yaman pala. Ngayong taon, dapat magsunog ako ng maraming papel na pera para sa'yo. Gastusin ang 1 bilyon sa loob ng 1 buwan. Ang ikli naman ng panahon. Sino yan? Hindi ba ito ang walang kwentang kasintahan? Na si Bai Ziming? Xiao Qian, nandito ka na. May magandang balita ako sa'yo. Sakto. May magandang balita rin ako. Sasabihin ko sa'yo. Makipaghiwalay na tayo. Xiao Qian, nagbibiro ka lang, di ba? Yung buong suot mo, kung pagsasamahin, may 100 pesos ba? Tusk, hindi ka bagay sa akin. Pero may 10 million ako. Hindi. 100 billion. Bai Ziming, dahil makikipaghiwalay ako sa'yo, nasira ba ang utak mo? 100 billion, ang lakas ng loob mo naman. Pero, ako. Oh, parang nagpadala ka sa akin ng 100 pesos, di ba? Parang pambayad sa pulubi? Ang isang bag ko, mahigit 10,000 pesos. Huwag kang humarang. Xiao Qian, hindi mo alam kung ano ang nawala mo. 1 bag lang naman. Kung gusto ko, mabibili ko ang buong gusali. $1 billion. Bayaran mo muna si Miss Dong. Ate Dong. Si Ate Dong talaga. Hindi man lang magpalit ng taguan. Paano kung malaman ng masasamang tao? Hindi ba sinabi ko sa'yo na pumunta ka sa hapon? Anong ginagawa mo rito ngayon? Hindi. Ako ay hindi. Para bayaran ang upa. Pumunta ako para manood maligo ka. Hindi. Gusto ko. Bayaran ang upa. Lumabas ka! Si.
Ano ba to? Pero sa totoo lang, si Dongji ay medyo malaki. Anong sinabi mong malaki? Wala. Ako. Ang ibig kong sabihin, malaki ang araw ngayon. Oh, salamat, Dongjie. Anong kailangan mo? Tama. Ngayon pumunta ako para bayaran ang upa. Ipadala mo sa akin ang QR code mo. Ita-transfer ko sa'yo ang upa. Saan mo nakuha ang pera? Sa pamilya, parang Hindi, pero sinasabi ko sa'yo, ilang taon ka na? At humihingi ka pa ng pera sa pamilya? Utang mo sa akin ang upa sa loob ng 5 taon. Hindi naman nagmamadali ngayon. ay hindi, Dongjie. Mali ang pagkakaintindi mo. Ito ay iniwan sa akin ng tatay ko, isang pamana. Pamana? Oo, kaninang umaga. Nakatanggap ako ng balita. Ang tatay ko ay nag-iwan sa akin, 100 bilyon na pamana. Pagdating ng pera sa account, dumiretso ako sa'yo. 100 bilyon? 100 bilyon! Sinasabi mo lang sa akin yan? Dahil nagtitiwala sa akin si Dongjie, natural na wala akong dahilan para hindi magtiwala kay Dongjie. Hindi sa sinasabi ko sa'yo, Bai Ziming. Sobra ka naman magbiro, di ba? Ako, bilang presidente ng isang nakalistang kumpanya, wala man lang ganyang halaga. Pwede bang magsinungaling ka na may matinong dahilan? Hindi, Dongjie, hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Talagang kaninang umaga ko lang natanggap ang balita. Ipinakita ko pa sa Ano ba talaga ang nangyari, Dongjie? May kailangan akong asikasuhin sa kumpanya. Aayusin ko lang. Hoy, Dongjie, sama mo ako, sabay tayong pumunta. Baka makatulong ako sa'yo. Alam kong nag-aalala ka para sa akin. Okay lang, kaya ko itong ayusin mag-isa. Dongjie, talagang makakatulong ako sa'yo. Sabihin ko sa'yo, Bai Ziming, mamaya, kung may anumang mangyari, hayaan mo muna akong humawak. Huwag kang magsalita. Bai Ziming. Wala ka bang hiya? Hindi ba't nilinaw ko na sa'yo? Hindi ka na bagay sa akin ngayon? Anong tinitingnan mo? Ito ang nobyo ko ngayon, si Zhao Wenhai. Hindi mo siya kayang pantayan, basura ka. Bata, ikaw yung kay dyan, yung gulubi ng ex, di ba? Tingnan yung suot mo, may 200 ba yan? Sabi sa'yo. Yung klaseng tao, hindi susunod aso. Anong magaling sa pera? Parang wala nang ibang may pera. Ha. May pera ka. Wala kang pera. Gusto mo? Bigyan kita ng 200? Ginoong Bai. Kumusta, Ginoong Bai? Ako ang sarili mong tagapamahala sa bangko. Tawagin mo na lang akong Lihang. Kumusta? Ito, ang pera ko. May problema ba? Hindi. Nagkakamali kayo. Dahil sa aming bangko ay malaki ang inyong deposito. Kaya ngayon, pumunta ako para kumpirmahin sa inyo ang tungkol sa pera. At saka, mayroon pa. Bai Ziming, para magpakitang gilas, talagang gumastos ka ng malaki. Saan mo kinuha yung artista? Ang galing naman ng acting niya. Anong pakialam mo? Kung hindi mo na pinapahalagahan ang ating nakaraan, ayoko na ring makipag-usap sa'yo. Wala itong kinalaman sa'yo. Ginoong Bai. Sino ito? Ang ex-girlfriend ko. Ginoong Bai. Kung gayon, ang inyong ex. Talagang nabulag siya. Paano ka magsalita? Bagong aktor lang yan. Sino ka ba? Ako ang tagapamahala ng Juzhou Bank. Kapag nagsasalita ka, mag-ingat ka sa pananalita mo. Si Ginoong Bai ay mapagbigay. Hindi ibig sabihin na kaya kong tiisin ang iyong kabastusan. Juzhou Bank? Tsk! Hindi ko alam yan. Mukhang isang maliit na bangko na hindi kilala. Ikaw ba? Siya, ang kasalukuyan kong nobyo. Si Ginoong Zhao Wenhai. Si Ginoong Zhao ay nasa isa sa 4 na malalaking bangko, ang Nanshan Bank. Ang kanyang assets ay aabot sa milyon. Paano maihahambing ang basurang ito sa kanya? Hahaha. Uy, bakit ka tumatawa? Uy, ikaw, tagapamahala ng maliit na bangko. Maniniwala ka bang sa isang tawag lamang? Maalis ka sa trabaho?
Nang iinsulto ka ba? Gusto ko talagang makita. Ang tapang mo Siya. Uy, tagapamahala Chen? Ako, Wenhai. Ganito kasi, nandito ako ngayon. May isa, tagapamahala, na hindi kilala. Siya'y nagmamalaki, walang respeto. Sa inyo, na tagapamahala ng Nanshan Bank. Ibigay mo sa akin ang telepono. Tagapamahala Chen, itong lalaki, baka natakot nang marinig ang pangalan ninyo. Ngayon, baka gustong humingi ng tawad sa inyo. Uy, pakinggan ninyo siya. Bata, humingi ka ng tawad ng maayos. Baka ako ay mapagbigay, ay makakapagsalita pa para sa inyo kay tagapamahala Chen ng magagandang salita. Si Chen Gang ba? Sino ka? Ako si Li Hang. Ikaw pala si Presidente Li. May kailangan po ba kayo sa akin? Hindi ko kayang maging manager ng bangko. Isa lang akong maliit na manager ng maliit na bangko. Sino ba ang hindi nakakaalam ng Juzhou Bank ay isang world-class na bangko? Kayo ay maliit na bangko. Kung gayon, kami naman ay wala ng kwenta. Ang mga kliyente ng inyong bangko, kamakailan lang, hindi lang nila ako tinanggal sa posisyon, kundi pinahiya rin nila ang aming bangko, ang pinakamahalagang VIP na kliyente. Zhao Wenhai. Ikaw, nangaas kang galitin ang VIP ng Juzhou Bank. Sa tingin ko, sawa ka na sa buhay mo. Mula ngayon, ang aming Nanshan Bank at ang inyong pamilya, Zhao, wala nang anumang koneksyon. Ay, lahat ng kooperasyon ay tinatapos na. Ay, hindi Manager Chen. Kayo ay talagang para sa Juzhou Bank galitin ang aming pamilya Zhao. Pamilya Zhao. Ang inyong pamilya Zhao ay walang kwenta. Na kayang tawaging VIP ni Manager Lee ay tinatawag na VIP. Personal na deposito. Ay hindi bababa sa 10 bilyon. Kung gusto ninyong mamatay, hindi ko kayo pipigilan. Huwag ninyong idamay ang aming Nanshan Bank. Imposible. Siya ay isa lang walang kwentang empleyado. Saan siya kukuha ng 10 bilyong asset? Magkano ba ang pera ko? Anong kinalaman mo doon? Hiwalay na kami. Ikaw, Umalis ka! Tumahimik ka! Kung hindi dahil sa iyo, makakagalit ba ako ng Nanshan Bank? Gongzi Zhao, pakinggan mo ang paliwanag ko. Layas, 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 layas. Anong paliwanag? Layas. Ginoong Bai. Hindi. Gongzi Bai. Kanina. Ako ang may mali. Ako ang may problema. Lahat ay dahil kay Xiao Qian na inakit niya ako. Inimpluwensyahan niya ako sa aming pamilya. Zhao ay walang kinalaman. Maging mapagpatawad kayo. Huwag ninyong itigil ang aming kooperasyon sa Nanshan Bank. Sa totoo lang, kami ay mayroon lang. Mangyaring huwag istorbohin si Ginoong Bai. Ay, hindi. Manager Lee. Pamilya Zhao. Tama ba? Pupunta ako ng personal sa pamilya Zhao at makikipag-usap sa inyong pinuno ng pamilya. Hindi. Uy, Bai Ziming. Kailan ka naging sangkot sa Juzhou Bank? Doon. Hindi naman ako nag-aalala sa'yo. Curious lang ako. Ate Dong, sinabi ko na sa'yo eh. Yung tungkol sa 100 bilyon. Sinong maniniwala kung ayaw mong sabihin, ayaw ko ring makinig. Kahit pilitin mo akong sabihin, ayaw ko ring marinig. Bai Ziming, sinabi ko ng ayaw kong makinig. Sige, naiintindihan ko na Ate Dong. Kung ayaw mong makinig, hindi ko na sasabihin. Buti nga sa'yo, nakipag-break ka sa girlfriend mo. Magandang araw po, President. President, nandito ka na sa wakas. Yung Yunseng kumpanya ay may dumating para maningil ng utang. Marami silang kinuha sa kumpanya. Hindi na napigilan. Sige, pasok muna tayo. See? Si Ate Dong, utang sa kumpanyang yon. Magkano ba? Mahigit 10 milyon. Dati sapat naman ang pondo. Dahil lahat sa hayop na si Ki Yuncheng, niloko niya ang president. Ininvest na lahat ng pera. Kaya kulang na ang cash flow. Bakit mo tinatanong yan? 10 milyon, di ba? Tatawag ako. May problema ba to? Bakit nagdala si president ng ganitong tao? Sa kumpanya? Uy, tagapamahala Lee. Ako si Bai Ziming. Ilipat ang 10 milyon sa account ni Miss Dong. Uy, President. Sa totoo lang, gusto ko sanang... Ano?
Yung utang ni Ate Dong, na-complete ko na. Ah, tama nga pala. Anong pangalan mo? Ako si Joe Xiang. Ako ang punong tagapamahala ng kumpanyang ito. Nabayaran mo ang pondo? Nagbibiro ka ba? 10 milyon yun ah. Ako. May 10 milyon talaga? Ikaw. Huwag mong sabihin na ako ang nagbayad. Bakit? Kasi kung malaman ni Dong Jie na ako ang tumulong sa kanya, tiyak na gagawa siya ng paraan para bayaran ako. Kapag may ginawa siyang hindi makontrol na emosyon, na bagay hindi maganda iyon. At saka, noong nasa mababang emosyon ako dati, marami rin siyang naitulong sa akin. Ayokong mahirapan siya dahil dito. Ang pagkatao ng ating presidente. Talaga nga ganun. Pero ang Yuncheng kumpanya sa pagkakataong ito, parang gusto nilang ilock ang pondo ng presidente at i-short ang kumpanya para ma-acquire nila sa ilalim ng kanyang grupo ay ang 10 milyon na ito kahit na nakatulong sa agarang pangangailangan. Pero malayong hindi sapat. Kaya bang ayusin ang pera? Siyempre kaya, basta sapat ang pondo hindi lang makakapagbigay ng agarang solusyon kundi makakapag-counterattack pa. Direktang ang Yuncheng kumpanya ang stock nito ay ES Short Hay. Ang galing naman. Sakto. Isama mo ako tayo na ang mag-ayos ng bagay na ito at tapusin na lahat. Tara. Kaya mo ba? Iyan ay isang nakalistang kumpanya. Gusto mong i-short ang stock nila, kailangan ng hindi bababa sa 100 milyon. Minamaliit mo ako. 100 milyon. Ako. Joe Xiang, bakit ka nagtatagal? Ako andito na ako. Tagapamahalat Su. Ngayon, mayroon bang kumpsan na handang magpautang sa atin? Ah, tungkol sa pondo, Ma'am Dong. Maaari kang maging panatag. Ay nalutas na ng isang. Isang. Ginoong may apelyidong Bai ay tumulong na sa iyo. By Ziming, masama ba ang pakiramdam mo? Ayos lang ako, Amo Bay. Aling amo bay? Ako hindi ko rin alam. Baka ay isang dating kaibigan mo. Dating kaibigan ko? Pero sa mga presidente na kilala ko, walang may apelyidong Bai. Sa paligid ko, mayroon lang si Bai Ziming. Baka naman. Baka si Ma'am Dong na dati mong kilala. Siguro nga. Tingnan mo, abala ka sa dami ng ginagawa. Nakakalimot ka. Dumadalo sa iba't ibang malalaki at maliliit na pagpupulong. Normal lang makalimot ng pangalan. Kaya dapat mong alamin ng mabuti. Hindi tayo pwedeng may utang na loob. May lakad pa kami ni tagapamahalat Su. Uuna na kami, ha? Sandali. Bai Ziming, kailan ka nagiging ganito ka-close kay Joe Xiang? Matagal na kaming magkakilala. Sabay kaming pumunta sa banyo noon. Nakita niya ang aking kahanga-hanga, kadakilaan. Pumupunit sa langit. Kaya nahiya siya sa sarili. Tapos, in-add niya ako sa WeChat. Nag-usap kami ng konti. Naging close na kami sa kaka-chat. Araw-araw walang seryosong ugali. Bilis, doon, at bumalik agad. Kasi may kailangan pa sa manager sa susunod na linggo. Ginoong Bai, pwede mo bang sabihin sa akin ano ang ibig sabihin ng kahanga-hanga at kadakilaan, pumupunit sa langit, na nakakainggit? Mali ang narinig mo. Sinungaling ka! Ininsulto mo ako. Pantay na tayo. Bilang 5, Tiandong Road. Dito ba to? Sige, pasok na.
Oy, akala ko kung sino lang. Eto ba si Zhou Xiang, CEO Zhou? Dumating ka para magbayad ng utang? Chi Dahay, huwag kang magpanggap. Kung hindi dahil sa tiyo mong si Chi Yuncheng, makakapag-CEO ka ba dito? Wala kang pakialam diyan. Kung hindi kayo makapagbigay ng pera ngayon, huwag mong asahan na makakalabas ka rito. Kadiri ka! Ki Dahay, huwag kang mang-abuso. Kadiri, anong klaseng sinasabi yan? Huwag mong kalimutan na tayo ay may kontrata at patunay. Ang kontratang ito ay galing sa inyong pirmang sulat kamay ng inyong CEO. Kahit sa korte padalhin, wala kayong kaso. At saka, kayo ngayon wala ring ganyang kalaking pera. Naalala ko ang CEO ninyo. Maganda ang itsura. Kung makakasama niya si CEO Chi sa isang gabi, subukan mong insultuhin muli ang ate kong si Dong. Saan galing yang pabayang bata? Ang lakas ng loob mong pumalo sa akin? Noong una, nagdalawang isip pa ako. Ngayon, desidido na ako. Kung hindi ko babagsakin ang kumpanyang ito, hindi ko mapapatawad ang pera sa card na ito. Noong una, nag-alinlangan ako. Ngayon, desidido na ako. Kung hindi ko babagsakin ang kumpanyang ito, hindi ko karapat-dapat ang perang ito sa account. Hintayin ninyo ako. Sino ang nagpapasok sa inyo? Lumabas kayo! Mukhang masaya ka ah. Ano ka ba? Sinabi ko nang lumabas ka. Hindi mo ba narinig? Kung gayon, magpapakilala ako. Ako, si Bai Ziming. Ikaw ang gustong manira sa kaibigan ni Dongbing. Dongbing? Pinapunta ka niya para magbayad ng utang, di ba? Hindi ko inaasahan na si Dongbing ay magpapadala ng isang batang tulad mo. Hindi ako pumunta para magbayad. Hindi ka magbabayad? Kung hindi ka magbabayad, bakit ka pumunta? Pumunta ako para kalkulahin ang paninira mo kay Ate Dong. Magkalkula? Ano ka ba? Ang kontrata ay si Dongbing ang mismong pumirma ng itim sa puti. Hindi ko siya pinilit. Paano naging paninira iyon? Ano ba talaga ang nangyari? Alam mo sa sarili mo. Tungkol naman sa pera, gusto mo lang umasa sa pera ni Ate Dong para ang iyong kumpanya ay tumaas ang market value? Malamang na mabibigo ka sa hiling na iyan. Ikaw lang? Gusto mong makuha ang pera? Kailangan mong may kakayahan. Pero hindi naman ako masamang tao. Sabihin mo kay Dongbing, kung papayag siyang matulog sa akin ng isang gabi, lahat ay pwedeng pag-usapan. Tumawa ka? Tumawa ka lang. Maya-maya hindi ka na matatawa. Ikaw? Uy, tagapamahalali! Sa loob ng isang oras, ipagbili ng maikli ang mga bahagi ng kumpanya ng Yuncheng. At ang mga bahagi ng kumpanya ng Huibing, ibalik sa dati. Hahaha! Sino ka ba? Sa loob ng isang oras, i-short sell ang kumpanya ko. Huwag kang magyabang. Baka masaktan ang dila mo. Bata ka pa. Umuwi ka na at uminom ng gatas. Hindi ka welcome sa mundo ng mga matatanda. Tito, ang mga ito ay hindi lang nagmamayabang sa ating kumpanya at sinaktan pa ako at kailangan kong sila'y magdusa. Ang hayop na ito ay nangahas na saktan ng tao ko. Sinasabi ko sa iyo, kung walang 1 milyon, hintayin mo na lang na makulong ka. 1 milyon. Kaya kong ibigay. Kaya mo bang tanggapin? Iniinsulto mo ba ako? Ano bang hindi ko kayang kunin? Walang hiyang tao. Akala mo ba, madali akong lokohin? Uy. Ano? May nag-short sell ng ating kumpanya. Sa loob ng 3 minuto, nawala ang 5 milyon. Anong nangyayari? 5 milyon lang? Hindi mo na kaya? Mas marami pang darating. Ikaw? Siyempre ako. Hindi ko inaasahan. May kakayahan ka pala. Pero, bata ka pa. Gusto mong ibaba ang presyo ng shares ng kumpanya ko. Kailangan mo nang hindi bababa sa 100 milyon. Bata, may ganon kang pera? Abangan natin. Ginoong Ki,
Malapit nang mabangkarote ang kumpanya natin. Ano? Ulitin mo. Mababangkarote ang kumpanya natin. Talaga bang mababang karote? Imposible. Paano ako mababang karote? Tito, paano nangyari? Talaga akong bangkarote. Si, CCC. Ginoong Bay, ang kumpanya ng presidente, tumaas ng 50 milyon ang market value. Kumpara sa dati, mas mataas pa ng 5 beses. Imposible. Pinabangkarote ang kumpanya ko. Ang market value ng kumpanya ni Dongbing ay tumaas ng 5 beses. Kailangan mo nang hindi bababa sa 200 milyon. Sino ka ba talaga? Ako si Bai Ziming. Kung ikaw at ang ate ko ay normal na kalakalan lang, hindi kita pakikialaman. Pero sa likod, palihim kang nagmanipulate. At ininsulto mo pa ang ate ko. Hindi kita tatantanan. Bahala ka sa sarili mo. Pai Ziming. Ginoong Bay. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Lahat ay kasalanan ko. At, hindi ko dapat pinuntirya si Dongbing. At hindi rin dapat kitang binastos. Ituring mo akong parang walang kwenta at bitawan mo na ako. May mga magulang at anak akong umaasa sa akin. Lahat sila ay umaasa sa kumpanyang ito. Kailangan ko ang kumpanyang ito. Pakawalan ninyo ako. Hindi ko nagagalawin si Dongbing. Naalala ko ang sinabi mo sa akin. Ngayon, ibinabalik ko sa iyo ang mga salitang iyon. Gusto mong mabawi ang kumpanya. Ikaw, Ki Yuncheng, may kakayahan ka ba? May kakayahan ka ba? Hoy! Ginoong Bay? Hahaha. Ginoong Joe, sabihin mo na ito kay Miss Dong para hindi siya mag-alala. Ay, tawagin mo na lang akong Xiao Zhou, hahaha. Tatawagan ko na ang presidente. Ito ba ang pakiramdam ng mayaman? Hehe, bye. Tara, see ya. Uy, Bay, may magandang balita ako sa'yo. Na-resolve na ang problema sa utang ng kumpanya. Haha, ate, kongratulasyon sa'yo. Sa totoo lang, naisip ko na dati pa kung paano ito lulutasin. Pero hindi pa naisasagawa ang plano. Tama nga. Nasaan ka? Ate, masaya ako ngayon. Libre kita. Haha, sige. Sige. Magbubook na ako ng hotel ngayon. Ate, libre mo. Di ka dapat magbayad. Fuhay Yuntian Hotel, 3 palapag. Maghintay ka muna. Mag-aayos lang ako at pupunta na. Sige. Uy, Ginoo Joe, yung Fuhay Yuntian Hotel, nasaan? Fuhay Yuntian. Malapit lang dito. Nasa harap lang. Gusto mo ba akong maghatid sa'yo? Kung malapit lang naman, maglakad na lang ako. Ginoo Bay, ingat! Oy, Bai Ziming. Bakit ikaw na naman, Tong? Para habulin ako? Talaga namang hindi ka mawala-wala. Sasabihin ko sa'yo. Hiwalay na tayo. Ito, ako dapat ang magsabi niyan sa iyo. Bakit nasa lahat ka? Isa kang hamak na empleyado. Saan ka nakakuha ng 10 bilyon? Sa tingin ko, hindi mo alam kung saan mo narinig ang pangalan ng manager ng Diotso Bank at nag-hire ka ng artista para manloko. Uy, Xiao Tian, baliw ka na yata? Pwede ka bang mag-ukol ng oras para magpa-check up ng utak mo? Ikaw! Bebe, ito ang dati mong sinabi. Mula ulo hanggang paa, walang kahit 200 piso. Yung dukhang ex-boyfriend. Oo nga, mahal ang taong ito. Walang ambisyon. Parang multong hindi ako iniwan. Dati para magpakitang gilas, nag-hire pa ng artista. Mahal, Ang bago mong nobyo? tumahimik ka. Anong Zhao Wenhai? Si Sun Gongzi ang nobyo ko. Sun Gongzi, huwag mo siyang paniwalaan. Ako at sino ba? Ordinaryong kaibigan lang. Hahaha, hindi ko inaasahan. Na may talent ka pala sa paghahatid ng tsaa. Walang kwentang tao. Binabalaan kita. Wala akong pakialam kung dati may problema ka ba kay Qian Qian. Pero si Qian Qian ngayon ay nobya ko. Umalis ka na ngayon. Dumating ako para kumain. Wala kang pakialam kung saan ako. Malamang ikaw na dukhang ito, hindi mo alam na ako ang manager ng hotel na ito. Naniniwala ka ba? Sa isang salita lang, palalabasin kita. Xiao Qian, bakit naman bumaba ang taste mo? Bakit ka pumili ng lobby manager? Para maging boyfriend mo? Wala kang alam. Dito ba? Pero ang Fuhai Yuntian Hotel,
Isa sa nangungunang 10 hotel sa buong mundo. Kumain dito? Hindi bababa sa 100,000 pesos. Kaya mo ba? Walang kwenta? Ang mahal naman. Ikaw, walang alam sa mundo, dukhang walang kwenta. Karapat dapat ka bang umupo dito? Umalis ka na. Huwag mong pabayaran si Dong Je. Ikaw, bilang manager, inuutusan kita. Umalis ka na! Kung ayaw ko, Hemp. Huwag kang magalit kung ipapaalis kita. Guard, ang gulo. Anong nangyayari? Ginoong Wu, may nanggulo sa hotel kanina. Pinaalis ko na siya. Sino ka? Bakit ka nanggugulo sa Fuhai Yuntian hotel ko? kumain lang ako. Anong ginulo ko? Ah, ikaw! Kaya mo bang kumain dito? Kaya mo bang umorder ng isang putahe dito? Tingnan mo, ito ang ugali ng lobby manager ninyo. Anong sinasabi mo? Yung orientation training? Nakalimutan mo na ba? Ginoo, para sa kanyang ginawa, humihingi ako ng paumanhin. Pero mayroon kaming requirement na mag-verify ng pondo. Kailangan mo munang mag-verify ng pondo bago ka makakain dito. Kung ayaw ko, Kailangan ko kayong paalisin. paano kung bilhin ko ang hotel na ito? Bilhin? Ginoo, ang aming Fuhai Yuntian Hotel. Ang pagbili nito ay nangangailangan ng hindi bababa sa 500 milyon. Sa tingin mo, hindi ko kayang bilhin? Kahit hindi naman kita minamaliit, pero ganyan talaga ang iniisip ko. Sige, hintayin niyo ako. Kumusta? Tagapamahalali. Gusto kong bilhin yung, ano nga tawag? Fuhai Yuntian Hotel? Sige. Ikaw na ang bahala. Itong si tagapamahalali, ang bilis niyang kumilos. Ay, ano ba yung pagpapanggap mo? Isang tawag lang, mabibili na ang hotel? Kung tumawag ako, maaari ba akong maging pinakamayaman sa mundo? Pai Ziming, kung wala ako wala ka. Hindi ko inaasahan. Para lang magpakitang gilas, nagsabi ka ng napakababang kasinungalingan. Talagang binigo mo ako. Ginoo, mas mabuti pang huwag kang magbiro. Ay, chairman. Ano? Ang shares ng hotel natin, binili na ng isang tao ang lahat. Yung chairman, ang pangalan ng taong bumili ng hotel natin, ano ang pangalan? Ginong ito, pwede ko bang malaman ang pangalan ninyo? Ako nga, Bai Ziming. Ano? Ngayon, maaari na ba akong kumain sa hotel na ito? Sige, ngayon, ang lahat ng Fuhai Yuntian sa buong bansa ay pag-aari mo na. Kung saan mo gustong kumain, doon ka. Kung paano mo gusto, ganun ka kakain? Ayos Masyadong masikip ang oras ko. Wala akong panahon. Ang pamamahala ng hotel na ito ay ibibigay ko na sa'yo. Ibig sabihin po, Bakit? Ayaw mo? gusto-gusto. Ginoong Bai. Hindi. Chairman Bai, sabihin niyo lang sa akin, siguradong masisiyahan kayo. Simulan natin sa mga tauhan ng hotel ang pamamahala. Ang hotel ay para sa pagkain, inuman, tulugan, at transportasyon ng mga tao. Kahit sino ay pwedeng pumasok. Yung mga taong nagmamataas, ikaw na ang bahala. Naiintindihan ko. Sun Fu, tanggal ka na, Chairman Wu. Wag mo akong tawaging Chairman Wu. Ginoong Bai, kamakailan lang ay binili niya ang aking Fuhai Yuntian na lahat ng shares. Ngayon, siya na ang chairman ng Fuhai Yuntian. Ginoong Bai, Director Bai, Panginoong Bai, nakikiusap. Ginoong Bai, Director Bai, Panginoong Bai dati. Minamaliit kita. Patawarin mo na ako, Panginoon, sa aking pagkakamali. Pakawalan mo na ako. Mamaya may isa akong napakahalagang bisita. Mamaya, kapag naghahain na, ayusin ng maayos ang mga putahe. Sige, Ginoong Bai. Wag mo akong tawaging Ginoong Bai. Masyadong formal. Hindi ako sanay. Tawagin mo na lang akong Ginoong Bai. Ginoong Bai. Sun Fu, lahat ng ito ay sarili mong kasalanan. Kakain na si Ginoong Bai. Huwag mong istorbohin si Ginoong Bai, umalis ka na. Hindi ay. Siya ang dahilan dahil sa masamang. Siya ang nag-utos sa akin para kontrahin si Ginoong Bai. Kalokohan, Ziming? Huwag kang maniwala sa kanya. Sinusubukan lang kita. Masamang tao. Kayong dalawa, maghintay kayo. Ziming, alam ko mahal mo pa ako, di ba? Dati, nakipaghiwalay ako sa'yo para makita ang tunay mong nararamdaman. Nagkamali ako. Magkaayos na tayo, okay? Wala, bitawan mo ako. Bitawan mo na. Hindi ko bibitawan. Alam ko mahal mo pa ako. Ang tagal na nating magkasama. Paano mo kayang makipaghiwalay sa akin, Ziming? Bitawan mo si Bai Ziming. Ate Dong, nandito ka na.
Ngayon, ako ay ang kasintahan ni Bai Ziming. Pakiusap, mag-ingat ka. Imposible, Ziming. Sinadya mo akong subukan? Niloloko mo ako, di ba? Wala naman. Siya talaga ang girlfriend ko. Hindi ba ikaw ang nandidiri? Hindi ba bagay sa'yo ang kanyang pagiging mahirap? At iniwan mo siya ng walang pag-aalinlangan? At inutusan mo ang iba na kutyain siya? Bakit ngayon ka nagsisisi? Huli na! Wala ako. Ay, kakain na ako. Paalisin na ang mga hindi dapat nandito. Huwag mong istorbohin ang pagkain namin ng girlfriend ko. Sipo, Ziming, bilis! Alis na! Bilis! Alis! Bilis! Alis! Ate Dong, ako. Yung kanina lang, iniligtas lang kita. Wala akong gusto sa'yo. Oo, wala talaga. Huwag kang mag-assume. Boss Bai, handa na bang ihain ang pagkain? Ah, oo. I-serve na agad. Ate Dong, pagod na siya sa buong araw. Huwag nating hayaang magutom siya. Sipo, Oo, masaya ako ngayon. Kahit ano, libre ko. Ahaha. Sisi, Manager Wu, bayarin na. yung bayad niyo po ni Mr. Bai. Si Mr. Bai ay bayad na. Buisit, sabi ko ako maniningil eh. Tama Mr. Bai. Nag-book na po ng kwarto sa taas. Yun ang pinakamataas na klase sa hotel namin, ang Presidential Suite. Gusto niyo bang tingnan muna? Mag-check-in? Sinong nagsabing makikipag-check-in ako sa kanya? Buisit na to. Hindi pa ako handa eh. Hindi man lang niya ako. Ako, Ate Dong, anong nangyari? hemp. Mr. Bai, nakabook na po ang Presidential Suite. Kung gusto niyo, pwede ko bang i-guide muna kayo sa taas? Nakabook na pala. Kailan yan? Oy, sandali lang. Nag-book ka ng isang kwarto para sa aming dalawa? Hindi ko naman ibig sabihin yon. Ako, Ate Dong, hindi ko naman ibig sabihin yon. Wala akong. Baka naman si Mr. Bai ay ayaw. Masyadong magarbo ang Presidential Suite. Tingnan natin sa suot ni Mr. Bai. Malamang, hindi siya yung tipo na maaksaya sa pera. Naunawaan ko. Naintindihan ko na. Si Mr. Bai ay maaksaya. Talagang problema ko iyon. Ay, anong maaksaya? Naiintindihan ko. Kaya, Mr. Bai, sa inyong dalawa, palitan ko na lang ng ordinaryong kwarto. Huwag kayong mag-alala. Kung wala akong pahintulot, talagang walang sino man ang makikialam sa inyong dalawa. Wala akong. Hindi naman ganoon ang iniisip ko. Oy, Ate Dong, saan ka pupunta? Hoy! Mr. Bai! Saan ka pupunta, Ate Dong? Aakyat ako. Ang daming tao dito. Hindi ka ba nahihiya? Ako nga nahihiya eh. Babae kasi mahiyain. Naiintindihan ko. Ito ang room card para sa inyong dalawa. Ako naman, hindi na makikialam sa inyo. Binabati ko kayo ng masayang pamumuhay. Ate Dong, ako. Ano pang nakatayo ka diyan? Buksan mo na ang pinto. Ginaw na ako. Binabalaan kita. Ayoko lang na may ibang makakita ng kahihiyan ko kaya sumama ako sa'yo. Huwag kang mag-isip ng kung ano. Hindi. Hindi ako mag-iisip. Sigurado akong hindi ka maglalakas loob. Maliligo na ako. Bawang sumilit. Ay, hayop ka. Ano ba iniisip mo? Paano nangyari na magkasama kami ni Dong Jie sa kwarto? Ay, hindi ko naman sinabi yan. Baka nagkamali si Wu Qian. Ay, paano to? Bahala na. Pero parang hindi ko kaya. Sasamantalahan ko ang pagkakataon para magtapat kay Dong Ji. Paano kung isipin niya na masamang lalaki ako? Si Dong Jie ay mas matanda sa akin ng 1 taon at napakaganda niya. Maganda rin ang katawan niya. Kung magiging kasintahan ko siya,
Ay, ano ba talaga ang iniisip ko? Bai Ziming, Bai Ziming. Akala mo ba dahil may pera ka, magugustuhan ka ni Dong Ji? Anong tinitingnan mo? Dong Ji, napakaganda mo. Ah, hindi. Ang ganda mo ay, hindi. Dong Ji, hindi yun ang ibig kong sabihin. Plastic ka. Maghapon kang naglakad. Bakit hindi ka maligo? Maliligo na ako ngayon. Anong gagawin mo? Dong Ji, hindi yun ang ibig kong sabihin. Ano yung tumatama sa akin? Ito, ano tong sumisiksik sa akin? Ma'am Tung, hindi ko sinasadya. Ma'am Tung. Ang ganda mo, Ano ang sasabihin mo? Ma'am Tung. Pwede ka bang maging girlfriend ko? Aba, sino bang magiging girlfriend mo? Ma'am Tung, pasensya na. Masyado akong nagmamadali. Hindi ko dapat maging ganito kawalang galang. Ma'am Tung, ano yung ginagawa mo? Tumayo ka na ngayon. Mabubuko na ako. Parang hindi ko pa nakita. Ano yung sinabi mo? Hindi naman. Wala akong pakialam. Kailangan mong panagutan ako. Ha? Anong Baka naman ayaw mo sa akin dahil mas matanda ako? O hahanap ka ng yung bata pang girlfriend? Wala. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Nagulat lang ako. Ang bobo mo naman. Ano bang naiisip mo? Wala akong pakialam. Nakita mo na 'di ba? 2 beses mo na yung nakita. Kailangan mong panagutan ako. Ma'am Tung, huwag kang mag-alala. Paninindigan kita hanggang dulo. Ganyan dapat. Ngayon, pwede na ba? Ano na naman ang iniisip mo? Ngayon, tayo ba ay mag-boyfriend-girlfriend? Tayo. Hindi pwede. Hindi pa ako handa. Hindi pwede. Ngayon, hindi naman mukhang ganun. Pag tumayo ka mamaya, huwag kang mambastos. Huwag kang mag-isip ng masama sa akin. Huwag kang mag-alala, Ma'am Tung. Hindi mo ba ako kilala? Pag tumayo ka, dahan-dahan lang. Ano yan, Ate Dong? Sabi mo hindi ka nanggugulo? Ha? Ate Dong, hindi ko sinasadya Ay, tigil na! Ate Dong? Ako muna. Maliligo na ako. Hindi ko inaasahan na si Ate Dong ay naging nobya ko. Ano ginagawa mo? Ang ganda mo kasi, hindi ko napigilan. Nakakainis ka. Kagabi, wala naman akong ginawa. Subukan mo nga. Sino yan? Mr. Bai, may naghahanap sa inyo. Sino ang naghahanap? Mr. Bai, nasiyahan ba kayo kagabi? Nasiyahan? Saan? Hindi yun ang iniisip mo. Mr. Bai, naiintindihan ko. Wala kang alalahanin. Hindi ko sasabihin kahit kanino. Wala kang alam. Ay, sige, usapang seryoso. Sino ba talaga ang naghahanap? Sige, usapang seryoso na. Sino ba talaga ang may hinahanap sa akin? Hindi ko rin alam. Sinabi nila ang pangalan ninyo at gusto kayong makita. Sabi pa nila, kilala nila ang mga magulang ninyo. Kilala ang mga magulang ko? Sige, sabihin mo sa kanila maghintay. Bababa ako mamaya. Oh, si G, Bai. G, Bai, ang asawa ninyo. Masama ang pakiramdam niya. Huwag mo siyang istorbohin. Naiintindihan ko na. G, Bai. Wala kang alam. Ay, tumigil ka na. Nasaan ang mga naghahanap sa akin? Dito po, tuloy kayo. Dito. Kayo po? Hindi mo ako kilala, di ba? Ang pangalan ko ay Zheng Guohai. Kilala ako ng iyong ama. Ang aking ama? Kilala ang tatay ko? Baka itong matanda ay galing sa pamilya? Dahil sa pag-aakala na sobra akong gumastos nitong mga nakaraang araw? At gusto akong balaan dahil sa pagiging magastos ko? Oo nga, ilang araw pa lang ito, di ba? Nakagastos na ako ng ilang bilyon. Ang nanay ko, normal lang.
Kung po kayo at ang aking ama ay magkakilala, dapat ko kayong tawaging Lolo Jeng. Hahaha! Magaling. Ikaw ay marunong maging mapagpakumbaba at magalang. Magaling! Paggalang sa nakatatanda, pagmamahal sa bata. Tradisyonal na magandang asal ng Chino yan eh. Pero, Lolo Jeng, ano po ang pakay ninyo sa akin? Sa simula, gusto ko lang makita ka. Makita ang anak ni Bai Xiaoguo. Kung ano ang itsura niya. Ngayong nakita na kita, talagang magaling. Mapagpakumbaba at magalang, may potensyal na binata. Kaya, bigla akong na-inspire at gusto kitang alukin ng partnership. Anong partnership? Gusto ko. Kayong magtrabaho sa kumpanyang ito. Tian On Group. Hahaha. Ay, Lolo Jeng, wag po kayong magbiro sa akin. Hindi po ninyo alam ang sitwasyon ko. Sa estado ko sa buhay, paano ako magtatrabaho? Hahaha. Tingnan mo, ikaw at ang tatay mo. Para kayong galing sa iisang hulma, pati ang reaksyon ninyo magkapareho. Hahaha. Huwag kang mag-alala dahil tinawag mo akong Lolo Jeng. Hindi ka sasaktan ng lolo mo. Hahaha. Ay, ingat po kayo. Nagtatrabaho rin ba dito ang tatay ko dati? Tara, umupo ka. Salamat. Ginoo, magpahinga ka muna dito. Ako na ang bahala sa mga papeles mo. Okay na yan. Ginoo? Nagkakamali ka yata. Ako si Lolo Jeng. Inirekomenda ako para pumasok, para sa pag-apply. Si Jeng Guohai? Si Lolo Jeng? Ang ibig mong sabihin? Di tama yan. Sandali lang. Paano ako naging amo? Ikaw nga ang bagong dating na si Bai Ziming. Magandang araw po. Sino ka ba? May karapatan ka ba makipagkamay sa akin? Sino ba ako? Walang kahit anong galang. Kinakausap kita. Sa taong walang pinag-aralan, wala akong masasabi. Sa taong walang modo, wala akong masabi. Bobo, minumura mo ako? Alam mo ba kung sino ako? Sino ka? Ako ang punong direktor ng kumpanyang Tianqi. Akala ko kung sino ang bagong pangalawang direktor, anong klaseng tao kaya. Pero isang bastos na bata lang pala. Sinasabi ko sa iyo, ang kumpanyang Tianqi ay hindi lugar para sa iyo. Umalis ka na. Umuwi ka na at maggatas ka. Aalis ba ako dahil sinabi mo? Ikaw ay isang punong direktor lang. Wala kang karapang magtanggal sa akin. Hindi ka pa nga nagsisimula sa trabaho. Ngayon, bilang punong direktor, iniuutos ko sa iyo na umalis ka agad. Paano kung hindi? May karapatan ka bang pumili? Sa Tianqi, kahit dragon ka, dapat kang sumunod. Kahit tigre ka, dapat kang yumuko. Wala akong pakialam kung anong pamilya ang nasa likod mo. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko na mapapaluhod ka at yuyuko? Kumikita ba ng malaki ang kumpanyang ito? Pera. Sa Tianqi, ang pera ay parang basurang papel lang. Bawat empleyado ng Tianqi ay may bilyon-bilyong pondo. Isang salita lang. Ano? Natakot ka na, di ba? Kung natakot ka, lumuhod ka. Yumuko ka ng 3 beses sa akin. Sabihin mo, Lolo, nagkamali ako. Baka naman. Kung natutuwa ako, patatawarin kita. Kung ayaw mo sa akin, pwede akong umalis. Bakit mo ako pinapahiya? Ano naman kung pinapahiya kita? Ano ka ba? Sabi ko sa'yo. Uy, Secretary Kong, bakit kayo mismo ang pumunta? Bai Ziming, inutusan ako ni Lolo Jeng na ihatid ka para sa onboarding. Secretary Kong, tama ba ang narinig ko? Ikaw, sasamahan mo itong bata para sa onboarding? Si Bai Ziming ay adopted grandson ni Lolo Jeng. Oo, ako ang maghahatid sa kanya para sa pagpaparehistro. May problema ba? Kay Lolo Jeng. Ano ang nangyari sa kanya? Kanina gusto pa niya akong paalisin. Sabi niya kung hindi ako aalis, magbabayad ako. Talaga? Si Bai Ziming ay inimbitahan ni Jeng Lao ng personal. Ang tapang mo para ganyanin siya? Sawa ka na ba sa buhay? Tito, yung bago mong deputy director? Umalis na ba siya?
hindi ba nangako ka sa akin na ako ang magiging deputy director? Sige, sige, sige. Bilang direktor ng Tianqi, hindi mo ba iniisip na mag-ambag sa kumpanya? Ganyan ka mag-abuso ng kapangyarihan? Director Kong, mali ako. Mali ako. Patawarin mo na ako. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Pwede ba? Bai Ziming. Hindi. Director Bai. Director Bai. Director Bai. Kanina, bulag ako. Hindi ko nakilala ang iyong kahalagahan. Pakawalan mo na ako, na parang utot. Bakit kita tutulungan? Walang galang. Sino ka para sabihin iyon tungkol sa tito ko? Isang salita lang ng tito ko, papalayasin ka. Ang yabang mo talaga. Tumahimik ka. Gusto mo akong patayin? Tito, bakit mo ako sinaktan? Ikaw ang tunay na direktor ng Tianqi. Itong basura. Hindi ba pwedeng sipain mo kung gusto mo? Ginoong Wu, ikaw. Ang galing naman ng pamangkin mo. Wusong, ayusin mo na ang mga gamit mo. Umalis ka na. Sino ka ba? Ang tito ko ang tunay na direktor dito. Anong karapatan mo para paalisin siya? Anong karapatan? Tanungin mo na lang ang tito mo. Sasaktan kita! Sasaktan kita! Tito, anong nangyari sa'yo? Tito, anong nangyari sa'yo? Ang sariling gawa, sariling dusa. Maging pamilyar ka muna sa kapaligiran ng trabaho. Kung may problema, kontakin mo ako anytime. Ay, salamat, Tito Kong. Pakibati na lang si Lolo Zeng para sa akin. Uy, Ziming, hinahanap ka ba ni Lolo Jeng? Lolo Zeng, talaga namang kilala nila ang mga magulang ko. Kakapasok ko lang sa trabaho. Si nanay, nakatanggap na agad ng balita. Tama, binigyan ako ni Lolo Zeng ng trabaho. Sabi mo mayroon na akong bilyon-bilyong yaman? Bakit kailangan ko pa ring magtrabaho? Huwag kang magsalita ng walang katotohanan, Ziming. Alam mo ba, kung ilang tao sa labas, ang may trilyong ari-arian, ay hindi makapasok sa Tianqi. Kung hindi dahil sa pagpapahalaga ni Lolo Zeng sa tatay mo, kahit isang beses na makita si Lolo Zeng, ay isang bagay na hindi mo maaabot. Sino ba talaga si Lolo Zeng? Ang dapat mong malaman, ay malalaman mo rin. Tandaan mo, huwag kang maging kuripot. Kailangan mong gamitin ng mabuti ang mga koneksyon na nasa kamay mo, sa mga kasamahan mo sa kumpanya. Ayusin mo ang relasyon. Ay, Nanay Hoy. Inutusan ako ni Nanay makipagkaibigan sa mga katrabaho. Bakit ba? Bakit lahat sila parang misteryoso? Sige. Di naman ako sasaktan ni Nanay, bahala na. Director Bai. Hoy, ano ginagawa mo? Sinabi ni Secretary Kong, Director Bai, na ako ang magiging secretary ninyo. Hahaha, hindi. Na, kakapasok ko lang sa kumpanya. Hindi ko pa kilala lahat. Hindi ko pa kailangan ng secretary. Director Bai, kayo may problema ba kayo sa akin? Hindi ako magiging pabigat. Hindi. Nagkakamali kayo. Sa totoo lang. Director Bai, talagang sinabi ni Secretary Kong, kung tatanggihan ninyo ako, kailangan kong umalis sa kumpanya. Ay, Secretary Kong, ang sobra naman. Pansamantala, sumama ka na lang sa akin. Salamat, Director Bai. Haha, huwag kang masyadong formal. Nakakailang tawaging Director Bai. Sige, tulungan mo akong sabihan ng iba pang mga katrabaho. Sabihin mo na baguhan ako imbitahin sila sa Fuhai Yuntian na hotel. Ako ang maglilibre. Sige, Director Bai, pupunta na ako. Ano yan? Kakapasok ko lang sa kumpanya, may secretary na ako. Baka isipin ng mga katrabaho ko na nagmamagaling ako. Ay, bahala na. Basta desisyon ni Kong. Siya ang sisisihin sa lahat. Oy, tagapamahala Wu. Ngayong gabi, iimbitahan ko ang mga katrabaho ko sa dinner. Ikaw na ang mag-ayos. Mr. Bai, Napaka-importante ng dinner ngayon. Handa ka na ba? Anong problema? May problema ba? sa labas. Mainit sa labas. Sa loob na lang tayo mag-usap. Mr. Bai, tingnan niyo po. Sa totoo lang, inihanda ko na po para sa inyo ang pinakamagandang private room natin. Pero biglang dumating si Mr. Gia at kinuha niya ang private room natin. Hindi mo ba sinabi sa kanya na ang room na ito ay nakabook na?
Mr. Bai, ang pamilya Jia ay isa sa 4 na malalaking pamilya sa Tiancheng. Kahit sa gitna ng Juzhou ng Tiancheng, isa silang puwersa na kahit mag-stomp lang ay kayang yanigin ang Tiancheng. Ang Fuhai Yuntian natin ay hindi kayang makipagbanggaan sa kanila. Ediano? Ang 4 na malalaking pamilya ng Tiancheng, pwede nang maging walang pakiramdam? Pwede na nilang agawin ang room na inbook ko? Mr. Bai, mag-ingat po sa mga sinasabi. Ano naman, nasa atin ang katwiran. Bakit tayo matatakot? Maraming tao, maraming nakikinig. Bilis, bilis, bilis. Kaya mo na agaw ang kwartong inbook ko? Mr. Bai, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Anong nangyari? Ang daming tao, baka may makarinig. Bilis! Hindi. Tama tayo, wala tayong dapat ikatakot. Tawagin mo siya dito. Makikipag-usap ako sa kanya. Ang yabang mo naman. Tingnan natin. Sino ang walang kutsilyo na panaksak? Ang lakas ng loob na makipag-usap sa akin? Mr. Jia, ito po si. Siya ang aming chairman ng Fuhai Yuntian. Gusto niyang makilala kayo. Lumayas ka. Ayos ka lang? Ikaw si Mr. Gia, di ba? Bakit ka nananakit ng tao? Ang unfair mo naman. Pinapakiusapan niya akong maging makatuwiran. Sino tong batang walang modo? May lakas ng loob kang makipagtalo sa akin? Sa Juzhou, ang sinasabi ko ang batas. Sa Juzhou, ang sinasabi ko ay batas. Alam mo ba? Ha? Ang yabang niya? Ano? Hindi ka kumbinsido? Tiis ka na lang. Ang Fuhai Yuntian Hotel ay pag-aari ko. Hindi ka namin tinatanggap dito. Mangyaring umalis ka. Hoy, ikaw na ito. Pumunta ako sa hotel mo ay parangalan ka. Ngayon pinaalis mo ako. Alam mo bang sa isang salita ko, pwedeng isara ang hotel mo? Hindi. Uy, ngayon agad. Papawalain ang lahat sa buong Juzhou ng Fuhai Yuntian ay mawawala. Tandaan, mawawala. Alam mo ba? Hihintayin kitang pumunta at magmakaawa sa akin. Hoy, Director Bai. Bakit kayo nasa pintuan ng hotel para salubungin kami? Director Gao, ganito kasi, di ba may kasunduan tayo na may dinner meeting tayo? Pero nagbago ang mga pangyayari? Mukhang hindi na matutuloy ang dinner. Anong nangyari? Ang taong ito ay nagsabing siya ay binata ng pamilyang Jia ng Tiancheng. Hindi lang kinuha ang aming private room, at sinabi pa na ang aming hotel ay mawawala sa Juzhou. Si Jia Wentian, ang binata ng pamilya Jia. Kilala mo? Narinig mo na? Dahil sa pangalan ng pamilya Jia, isang mayabang at mapagmataas na binata lang. Walang kwenta. Ay, matandang gago. Anong sinasabi mo? Ang tapang mong murahin ako. Ikaw ang minumura ko. Matandang gago ka. Sinasabi mong ako ay isang walang kwentang binata? Anong akala mo sa sarili mo? Sabi ko na nga ba? Wala kang kwenta. Sino bang mag-aakala? Tanga ka rin pala. Alam mo ba, ang ginagawa mo ngayon ay maaaring magdulot sa pamilya Jia ninyo na mawala sa Juzhou magpakailanman. Ako? Sira ba ang utak mo? Ang tapang mong sabihin na mawawala ang pamilya Jia sa Juzhou? Hindi ka pagising? Ako wala, pero siya meron. Siya lang? Tingnan natin kung anong kaya niya. Director Gao, mula pagkabata hanggang ngayon, hindi man lang ako nakapunta sa Tiancheng. Nagmamayabang ka para sa akin. Dahan-dahan lang. Tulungan mo akong magyabang. Dahan-dahan lang. Hindi lang pala iyon. Isa pa siyang asong kalye. Basura ito. Sa pamilya Jia ko, hindi man lang maging asong bantay. Gusto mo pang mawala ang pamilya Jia? Anong panaginip yan? Nakakatawa. Director Bai, alam niyo ba ang posisyon niyo ngayon? Hindi lang isang pamilya Jia, kahit ang Tiancheng, 4 na malalaking pamilya. Kaya niyo lang iyon sa isang iglap. Ako? Ang posisyon ko ngayon? Anong posisyon? Anak ng mayaman? Director Bai, ano po ang sinasabi niyo? Ang tinutukoy ko po ay ang posisyon niyo bilang direktor. Kailangan lang niyo ngayon na tawagan si Secretary Cao at mauunawaan niyo na. Director Bai, may utos po ba kayo? Pinapunta kita rito para kumain. Bakit hindi ka kumakain? Nagbibiro po kayo. Ako isang sekretarya lang. Paano ko? Ay, ikaw ang sekretarya ko. Kung sinabi kong pumunta ka lang. Naaantig ako. Director Bai, sige, pupunta na ako. Tama. Bago ka pumunta, pwede mo bang asikasuhin ng isang bagay para sa akin? Tama. Bago ka dumating, pwede mo bang asikasuhin ng isang bagay para sa akin? Sige, sabihin lang po ninyo.
Si Gao Zong, hindi maaasahan. Bahala na. Nagyabang na ako. Kung mapahiya, di mapahiya. Alam mo ba ang pamilya Jia ng Tiancheng? Oo, alam ko. Bakit? Ako at si Jia Wentian, nagkaroon kami ng konting alitan. Sandali lang po. Nahanap ko na. Si Zhao Wentian, ang ika-4 na anak ng pamilya Jia, 21 taong gulang, may mga negosyo. Hindi. Hindi na kailangan ng ganyang detalye. Sige, Director Bai. Kailangan ninyo ako paano haharapin ang pamilya Jia. Gusto kong mawala ang pamilya Jia. Sige, naiintindihan ko. Hindi mo ba naisip na mahirap ito? Ano po ang sinabi ninyo? Kung kahit itong maliit na bagay, hindi ko kayang asikasuhin, paano ako makakapiling sa inyo bilang sekretarya ninyo? Maliit na bagay lang. Director Bai, mga 5 minuto lang. Pagkatapos ng proseso, ako ay mabilis na pupunta sa Fuhai Yuntian. Hindi kayo maghihintay ng matagal. Okay lang, huwag mag-alala. Dahan-dahan lang. Oo. Yung Cao Yue, sino ba talaga siya? Sekretary mo po, Director Bai. Isang pamilya Jia lang. Hindi namin pahihirapan si Secretary Cao. Hindi ko nga alam na secretary ko siya. Ang tanong, sinong secretary ang kayang harapin ang pagpawala ng isang pamilya nang hindi man lang nagbabago ang mukha? Oy, pumunta ba kayo para pagtawanan ako? Kayo, isang tawag? Gusto nyo bang mabangkarote ang pamilya Jia? Ang 3 sa 4 na malalaking pamilya, hindi nila magawa. Nagloloko ba kayo? Hindi nila kaya, hindi ibig sabihin na hindi rin kaya ng iba. Oh, siya. Titingnan ko nga kung paano kayo magpe-perform. Tay, Jia Wentian, ano bang ginawa mo? ano po tay? Wala naman akong ginawa. Wala? Sige, ipaliwanag mo nga sa akin ng maayos. Bakit ang pamilya Jia ay tinanggal mula sa 4 na dakilang pamilya ng Tiancheng? Naalis na tayo. Tatay, hindi ka ba nagbibiro sa akin? Biro, nasaan ang mga ari-arian ng pamilya Jia? Na-freeze na lahat. Yung mga kaalyado natin, iniiwasan nila tayo. Malapit nang mawala ang pamilya Jia. Ano? Ikaw. Kayo ang may gawa, di ba? Sino na naman ang ginagalit mo? Nasaan si Director Gao? Director Gao, tagal na nating hindi nagkita. Yejo, ang galing ng anak mo Hindi lang niya inagaw ang kumpanya natin, ang private room ni Director Bai, at nagbanta pa siyang papabagsakin niya lahat ng negosyo niya. Ang lakas ng dating mo ay, Director Gao, may misunderstanding po. Lahat ito ay misunderstanding lang. Misunderstanding? Tanungin mo si Director Bai. Alamin mo kung ano ang misunderstanding. Director Bai? Cao Yue, nandito ka na. Secretary Cao, kayo po si Secretary Cao. Siya iyon. Siya ang nang-insulto sa akin ngayon. At sinabi pa niyang lahat ng negosyo ko ay malulugi at mababang karote. Nagbabanta ang pamilya Jia na lahat ng aking mga negosyo ay malulugi at magsasara. Ganyan lang. Ganyan talaga. Ganoon pala. Ang pagpawala lang sa pamilya Jia, hindi ba masyadong mabait iyon? Gusto mo? Sapat na iyan. Bakit hindi ko nakita dati? Ang inayos ni Tito Kong para sa akin. Ang sekretaryang ito ay napakakitid ng isip. Oy, Secretary Cao. Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Makinig ka, ipapaliwanag ko. Wala nang dapat ipaliwanag. Ang Director Bai namin ay sapat na mabait na ang inyong pamilya Jia ay mawala lang. Kung ako ang bahala, alam ninyo ang kahihinatnan. Secretary Cao, lahat ito ay si Jia. Wentian ito ang ginawa niya. Hindi alam ng pamilya Jia namin ang bagay na ito. Talaga? Pero bakit sa aking investigasyon ng pamilya Jia ay kumilos na laban sa mga ari-arian ni Director Bai ay umatake na? Ito. Maglakas loob na sa amin ang direktor ng Tiangki ganitong aksyon ay sobrang mabait na sa inyo. Pinapayuhan ko kayo, huwag na kayong magsamantala. Bakit? Gusto ko lang namang malugi si Bai Ziming. Bakit sa aming pamilya Jia gumawa ng ganito kalupit? Jia Wentian, hindi ako sang-ayon. Kami ang Tiancheng, isa sa 4 na dakilang pamilya. Kapag yumanig kami, nanginginig ang buong Tiancheng. Bakit kailangan naming magpakumbaba sa isang batang iyon? Ano ba siya? 4 na dakilang pamilya, nakalimutan na ba ninyo ang Tianqi namin? Director Gao, kami, hindi naman iyon ang ibig naming sabihin. Director Bai, maari ko bang hawakan ng malaya ang pamilya Jia? Ang mang-insulto sa inyo? Tiyak kong papabayaran ko sila ng nararapat na halaga? Kalihim Cao, Director Bai, pakinggan ninyo ako. Lahat ng ito ay ginawa ni Jia Wentian.
sa kanyang sarili. Walang kinalaman sa aming pamilya, Gia. Si Gia Wentian ay anak mo? Tama ba? Oh, Kahit napatay na ang aking ama, kung ako ay nagkamali ang aking ama, ay walang pag-aatubiling tutulungan ako sa halip na isisi sa akin na kanyang anak. Bilang ama, pinalaki mo ng sobra ang iyong anak at kapag may problema, isisi mo lahat sa iyong anak. Nakakababa ng tingin ko sa iyo. Gawin mo ang gusto mo, wala na akong pakialam. Naiintindihan ko, Director Bai. Uy, Manedier, magpareserba ka ng pribadong silid. Sige, okay. Bossing Gao, ay, ngayon talaga, malaking tulong sa akin. Director Bai, nagpapakumbaba kayo. Wala naman akong ginawa. Ay, wag. Walang Director Bai ngayon. Ituring mo na lang akong bagong empleyado. Xiao Bai na lang, okay? Walang uuwi hanggat hindi lasing. Walang uuwi hanggat hindi lasing. Kao Yue, bakit ka nasa kama ko? Director Bai, gising ka na pala. Kagabi ay, ikaw ang naghatid sa akin pabalik? Oo, ako ang naghatid sa iyo pabalik. Bakit ka naman nasa kama ko? Ako ang nag-uwi sa iyo. Bakit ka nasa kama ko? Kagabi, medyo lasing din ako. Pagkaayos ko sa'yo, hindi ko na napansin. Humiga na lang ako. Wala naman tayong nangyari, di ba? Anong nangyari? Teka, huwag kang gumalaw. Director Bai, nagdudugo po ang ilong ninyo. Isuot mo muna ang damit mo. Director Bai, nandidiri po ba kayo sa akin? Ikaw, ano ba ang lagay mo ngayon? Hindi mo ba alam? Ang isang babae ay hindi dapat basta-basta sa harap ng lalaki magpakita ng katawan. Hindi mo ba alam? Yung hindi dapat magkalapit ang lalaki at babae, itinuro naman sa akin ng tatay ko, pero maaga siyang namatay. Wala ka pang boyfriend? Itong babaeng ito, magaling sa trabaho, pero wala talaga siyang alam sa katawan. Kao Yu, tandaan mo. Simula ngayon, maliban sa boyfriend mo, hindi ka dapat sa harap ng kahit sino maghubad. Director Bai, boyfriend ko ba kayo? Si Director Bai, siya ba ang nobyo ko? Director Bai, siya ba ang nobyo ko? Nobyo ba? Anong biro yan? May nobya na ako, ah. Bai Ziming, gising ka na ba? Ay naku. Bakit ngayon pa siya umuwi? Kung malaman niya na tayong dalawa, di patay na ako. Director Bai yung nasa labas. Kaibigan mo ba? Ay, nobya ko yun. Yung pwedeng maghubad sa harap mo. Sa ganitong oras, mag-iisip ka pa ng paghuhubad? Dali, magtago ka. Baka mahuli ka niya. Bakit naman? Ay, wala nang oras magpaliwanag. Dali, magtago ka na. Ang bagal mo naman. Na-late ako gumising, medyo natagalan. Ang tamad mo. Ito, kainin mo. Anong ginagawa mo? Ay, ang init! Nagpapaypay ako. Sa ganitong panahon, mainit ka pa? Baka mahina ang bato mo? Ano ka ba? Malakas ang baywang ko, malakas ang kidney, malusog ako. Hindi ako naniniwala. Gusto mo bang suriin? Ang kulit mo. Dali, kainin mo na ang pagkain. Sandali, Anong problema? ang gulo ng kwarto sa itaas. Hindi ko pa naayos. Tutulungan kitang mag-ayos. Teka, Ano yun?
Ang gulo ng kwarto sa taas, hindi pa naaayos. Buti na lang, tutulungan kitang ayusin. Parang kulungan ng aso to. Ano na naman? Wala. Ang gulo ng kwartong ito, hindi pa naaayos. Natatakot lang ako na maaapektuhan ang imahe ko sa'yo. Sa paningin mo, di ba? Sakin, 5 taon ka nang nag-arkila ng bahay. Ano bang ugali mo? Ewan ko ba? Hindi ko naman sinasabi na. Ikaw, lalaki ka, dapat matuto kang mag-ayos ng bahay. Alam mo ba? Tingnan mo, ang gulo. Paano ka magiging komportable dito? Ito ay itong cellphone. Anong problema sa cellphone na ito? Ito, ako. Hindi ito ang cellphone mo, di ba? Saan galing ito? Nagulat ka, di ba? Ito ba ang binigay mo sa akin? Na sorpresa? Ang munting regalo ko. Oo. Ganon. Ay, salamat! Sa unang pagkakataon, may lalaking nagbigay sa akin ng regalo. Isang cellphone lang. Para sa iyo, cellphone lang. Para sa akin, iba ang halaga nito. Pasok na ako. Cellphone. Naku, Kaoyu eh. Kumusta si Kaoyu? Pero ang cellphone ko, Ang cellphone mo ay kinuha ng nobya ko, pero huwag kang mag-alala. Siguradong ibabalik ko ito. pero lahat ng schedule ko ngayong araw sa trabaho ay nasa loob ng cellphone na yon. Binibigyan kita ng isang araw na pahinga. Magpahinga ka ng maayos ng isang araw. Paano naman magiging ganyan? Ako po ang sekretarya ninyo. Bakit naman may direktor na nagtatrabaho habang nagpapahinga ang sekretarya? Hindi ba ikaw ang sekretarya ko? Pinapahinga kita? Kaya magpahinga ka ng maayos. Narinig mo ba? Si. Iyon naman ang tama. Umuwi ka na muna. Oo, siguradong ibabalik ko ang cellphone mo. Si. Ano ba to? Sana lang si Ate Dong wag niyang tingnan ang cellphone na yon. Kung hindi, siguradong mabubuko. Wait, Classmate, di mo na ba ako naaalala? sino to? Hi! Ako si Wu Feng. Katabi mo sa klase. Wu Feng. Anong kailangan mo sa akin? Ganito kasi, si Jiang Haibo ang class president natin. Ngayong gabi ay magkakaroon ng class reunion. Sa Fuhai Yuntian. May oras ka ba? Ay, medyo masikip ang oras ko. Parang hindi na kasya. Kung pagpilitan, magkakaroon ng oras. Sige, 7:00 ng gabi. Ay, baka malate ako. Hoy. Hi, class reunion. Yung mga 4 na taon hindi man lang nagsalita ng 3 pangungusap ay nag-oorganisa ng class reunion? Bye, Ziming. Matagal na kitang hinihintay. Ako si Wu Feng. Hindi mo ba ako naalala? Pasensya na. Medyo busy ako kamakailan. Ikaw, oy, dumating na ang class president. Tara, sabay tayong umakyat. Tara. Laubay, umupo ka. Ay. Iyan ba ang upuan mo? Oy, yan ba ang upuan mo? May tao na ba dito? Dacheng, dito naghahain ng waiter, hindi maginhawa. Pinili ko sila Obay na umupo dito. Iyan ang inilaan ko para sa iyong upuan. Ayan. Ayos lang. Dahil nandito na lahat, simulan na natin. Class chow yumaman ka yata? Narinig ko na dito sa kumain sa Fuhai Yuntian kahit 100,000 pesos ang simula. Wala naman. Nagbukas lang ng maliit na kumpanya. Ilang milyon lang ang halaga? Ilang milyon, hindi pa iyon malaki. Class monitor, sobrang
Humble ninyo naman. Ah, si Bai Ziming. Noong nag-aaral, ikaw ang pinaka-low profile. Ngayong graduate na tayo, anong ginagawa mo? Nasa isang kumpanya ako. Ah, empleyado ka lang pala. Trabahador lang pala. Uy, Bai Ziming. Di mo ba nakikitang nakaharang ka sa iba? Wala kang pakialam sa paligid. Dumating si Yan. Umupo ka. Yung totoo, ang pinaka-low-key sa klase natin ay si Yan natin. Siya ang prinsesa ng pamilyang Lu ng Tiancheng. Pamilyang Lu. Iyon ay isa sa 4 na dakilang pamilya ng Tiancheng. Ng pamilyang Lu. Oo. Ngayon ay 3 pamilya na lang. At saka, ang aking pagkakakilanlan ay wala. Kumpara doon, isang gabi lang na nagpawala sa pamilyang Jia. Ako ay isang ordinaryong tao lang. Ano? Isang gabi lang, nawala ang pamilyang Jia? Ano kaya iyon? Isang napakalaking tao. Sa pagkakaalam ko, parang isang tao na nagngangalang Bai Ziming. Bai Ziming. Hindi naman siguro ang ating classmate na si Bai Ziming. Class monitor, ang galing mo naman magbiro. Si Bai Ziming, empleyado lang yan, isang buwan, 3,000 pesos, sobra na yon. Baka mas mababa pa sa mga katulong ng pamilya Jia. Oo nga. Pero si Bai Ziming, pareho sila ng pangalan. Swerte na rin niya yon. Pareho lang ng pangalan. Sobra na kayo ah. Si Bai Ziming, tatay mo ba? Anong pakialam mo? Ang bilis mong ipagtanggol siya. Anong sabi mo? Anong sabi mo? Gusto mo ng away? Sige, tara, away tayo. Hindi ako takot sa'yo, tara. Tama na. Tama na. Magkaklase naman tayo. Magkaayos-ayos tayo. Ah, yan? Ikaw ba? Ha? Ano? Ikaw ba ang gumawa sa pamilya Jia? Nagkakamali ka. Sige yan. Si Bai Ziming ay isang hamak na trabahador lang. Nagkataon lang na magkapangalan. Ah, Bai Ziming. Paano ka pumunta dito ngayon? Sumakay ako ng taxi. Hahaha. Ano ang sinabi ko, class president? Yung ganyan siya, talagang hindi makabili ng kotse. Oo nga, ganyan lang. May mga tao pang nagmamadaling ipagtanggol ang kanyang amo. Ikaw. Si Bai Ziming, kahit walang kwenta, pero mabuti na lang bata pa siya. Bata, para kumita ng mas maraming pera para sa kanyang amo, di ba? Bai Ziming, huwag kang magalit ha, kasi lahat naman nagsasabi lang ng totoo. Mag-CR muna ako. Pasensya na. Ako rin. Isa lang, kung hindi dahil kay class president, hindi siya makakapasok sa buong buhay niya. Ha 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 ha. Oo nga, hindi katulad ng monitor natin, na bata pa at matagumpay. Monitor, huwag mo kaming kalimutan, mga dating kaklase. Sige. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Ang generous ng monitor. Mr. Bai, Manager Wu, ang bilis mo naman. Anong nangyari? narinig ko na si Mr. Bai. Nagdaos ka ng reunion sa itaas. Magiinuman sana ako sa iyo. Ay, wag na. Mga kaklase lang naman. At mahilig sila mag-compete. At hindi naman ako close sa kanila. Ganun ba? Tungkol sa banquet ni Mr. Bai? Ay, yung pagkain. I-serve lang ng normal. Dahil magkaklase kami. Ako na ang magbabayad. Naiintindihan ko, Mr. Bai. Sige, magtatrabaho na ako. Sige, mauna ka na. Pasensya na. Naabala ko kayo. Akala ko ikaw ay wala kang hiya at tumakas ka. Ang kapal ng mukha mong bumalik. Yanran, paano ka ba magsalita? Bai Ziming, wag mo na lang dibdibin yan. Hindi sinasadya ni Yanran yan. Eto, tingnan mo. Kumain ka na. Nandito na ang pagkain. First time mo pa lang naman dito. Diba? Hindi tulad ko. Regular na ako dito. Okay lang. Parang hindi masarap ang pagkain dito ah. Sinasabing mataba ka, nagmamayabang ka pa. Kung hindi dahil sa class president na nag-treat, wala ka man lang karapatang kumain dito. Keke,
pumunta na ako sa hotel na ito ng maraming beses. Hahaha, ilang beses na siyang pumunta rito. Baka naman namamalimos ka lang dito. Oy, Wang Dacheng. Hindi ka ba mamamatay kung tatahimik ka? Nagtatanggol na naman ng amo. Nakikita nyo? Tama na. Kung mag-aaway pa kayong dalawa, lumabas kayo at doon mag-away. Bai Ziming, ako na ang hihingi ng tawad para sa kanila sa'yo. Isang toast para sa'yo. Hehe, wag na lang ang alak. Bakit? Sa tingin mo ba, bilang class monitor ko, hindi karapat-dapat makipag-inuman sa'yo? Wala. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Binibigyan ka ng class monitor ng mukha kapag nag-toast siya sa iyo. Huwag kang magmatigas. Baka mapilitan kang uminom ng parusa. Sige, hanggang dito na lang. Ayun, tama! Jaking, ikaw din, humingi ka ng tawad kay Bai Ziming. Tara, Bai Ziming, inuman tayo. Ay, alam ko. Hanggang dito lang. Ay. Tigilan na ang pag-inom. Yan. Halika, i-toast kita. Hindi ako marunong uminom. Okay lang. Ay, yan. Nga pala. Bakit wala ang nobyo mo? Wala akong nobyo. Sayang naman. Anong klaseng lalaki ang gusto mo? Sige, tutulungan kitang maghanap. Gusto ko yung katulad ni Bai Ziming. Gusto ko yung tulad ni Bai Ziming. Sabi ni Yan. Yun nga, yung Bai Ziming na nagpabagsak sa pamilya Jia. Tama. At saka, huwag mo akong tawaging Yan. Hindi tayo close. Ay, ako. May kasintahan na ako. Wag mo akong gustuhin. Bai Ziming. Si Yan, ang sinasabi niya ay yung nagpabagsak sa pamilya Jia na si Bai Ziming. Anong kinalaman mo? Isa lang iyon. Ewan ko kung sinong babae ang magkakagusto sa'yo. Hindi bulag ang kasintahan ko. At maganda pa. Wala kang kakayahan. Pero ang galing mo magyabang. Maganda ang kasintahan mo. Ilabas mo para makita namin. Sige, dadalhin ko para hindi na kayo magsabing nagsisinungaling ako. Uy, Dongje. Pwede ka bang pumunta sa Fuhai Yuntian Hotel? Bai Ziming, lasing ka na. Hindi. Sa reunion, lahat sila nag-toast sa akin. Pero hindi ka naman dapat uminom ng ganyan. Tingnan mo, nauutal ka na. Hindi ako lasing. Uy, pwede ka bang pumunta? Sandali lang. Pupunta ako agad. Darating na agad ang jowa ko. Ay, ang galing ng pag-arte ah. Ganoon lang pala. Siguradong malaki ang ginasto sa pag-hire ng artista. Siya yan, Ran? Pati kayo? Kayo, bakit naman kayo ganyan? Ganyan ba kayo ka-target sa kanya? Ano bang kasalanan ni Bai Ziming sa inyo? Wu Feng, bakit ka ganyan sa amin? Si Bai Ziming, wala namang galing. At bawal na kaming magsalita? Si Lao Bai, walang kakayahan. Kayo, sabi ko nga, kayo, puro kayo inggitan at pagsipsip. Mas masahol pa kayo sa kanya. Sabihin mo nga sa akin kung sino ang nagsisipsip sa class monitor. Ay, hindi ko naman sinabing ikaw yun. Ikaw, ano ba? Halata naman na ang class monitor. Gusto niya si LV yan. May pagtingin ba siya sa'yo? Wu Feng, gusto mo bang mamatay? Wu Feng, linawin mo ang sinasabi mo. Literal na ibig sabihin lang. Sinasabi ko sa'yo at sa inyong leader, tingnan natin si LV yan. Halatang may gusto kay Ziming. Ano bang pakialam mo diyan? Tiningnan ka ba niya? Hindi ka naman niya tiningnan, di ba? Wu Feng, mas mabuting linawin mo ang sinasabi mo. Kung hindi, pagsisisihan mo. Nahihiya ka na ba? Nag-aaway na tayo. Boring. Yan, makinig ka muna sa akin. Lao Bai, gising. Busog na. President Dong, bakit kayo nandito? Hindi nyo man lang sinabi sa akin para maihanda ko kayo. Gising, Lao Bai. Bai Ziming, ayos ka lang ba? Lao Bai, gising. May magandang babae naghahanap sa'yo. Bai Ziming. Yung girlfriend na sinabi ni Bai Ziming, siya pala yon? Gising. Ate Dong, bakit? Bakit ka nandito? Nakita niyo ba? Ito ang girlfriend ko.
Siya ang pinakamagandang babae sa mundo. Sabi mo hindi ka lasing. Sa susunod, hindi na kita aalagaan. Pasensya na sa lahat. Si Bai Ziming, isasama ko na. President Dong, hindi niyo ba ako naaalala? Ako si Jiang Haibo. Noong isang araw, tinalakay natin ang partnership. Pasensya na. Hindi muna ako mag-uusap tungkol sa trabaho. President Dong, noong nasa paaralan pa si Bai Ziming, marami akong naitulong sa kanya. Di ba sinabi mo lang kanina na trabahador lang si Bai Ziming? Eh bakit? Ngayon, nagsisimula ka ng sumipsip? Umalis ka. Sa tingin ko, hindi ito simpleng reunion ng klase. Palisan niyo ito. Tara, alis na. Isang palamunin lang naman yan. Mauna na ako. Sasamahan kita sa labas. Sasabay na ako magbayad. Iyan si tagapamahala Wu ng Fuhai Yuntian. Hindi masukat ang kanyang yaman. Monitors, kilala rin ba ni Bai Ziming si tagapamahala Wu? Hindi dapat. Oy, tagapamahala Wu. Ano iyon? Tagapamahala Wu, pumunta ako para magbayad. Ah, ang inyong konsumo? Bayad na ni Mr. Bai. Mr. Bai, hindi naman. Si Bai Ziming? Si Mr. Bai ay ang Jot Chairman ng Fuhai Yuntian Hotel. Ano? Tagapamahala Wu, ang tinutukoy ninyong Mr. Bai. Kami, kaugnayan ba sa pamilya Jia? Ah, noong nakaraang araw, may isang binata mula sa pamilya Jia na dumating para mag-away kay Mr. Bai. Pero si Mr. Bai ay pinawi ang kanilang angkan. Haha, bakit ninyo ito itinatanong? Hindi lang pagkakapareho ng pangalan. Siya nga si Bai Ziming na pumatay sa pamilya Jia. Imposible. Isang simpleng empleyado lang siya. Imposible. Anong tingin mo sa sarili mo? At nangahas kang sabihin iyan kay Mr. Bai? Mr. Bai ay isinasaalang-alang ang inyong pagkakaibigan noong estudyante pa kayo, kaya ayaw niyang makipag-away sa inyo. Huwag ninyo akong ipagkamali kay Mr. Bai. Dapat kayong magpasalamat. Matapos ninyong insultuhin si Mr. Bai, nakatayo pa rin kayo rito at nakikipag-usap sa akin. Ngayon, bago pa ako magalit, umalis na kayo. Huwag na kayong magpakita sa akin. Alam ko na hindi lang siya isang empleyado. Bakit ninyo ako tinitingnan? Paano ko malalaman? Bakit kailangan pa niyang magpanggap na mahina? May mali ba ako? Nalinlang ako sa kanya. Wala akong kasalanan. Tingnan mo ang ginawa mo. Alam kong hindi mo gagawin. Magtatago ka ng walang dahilan. At itong cellphone na ito, akala ko regalo mo sa akin. May-ari na pala? Bakit mo itinago sa akin? Baka may gusto ka na talaga sa iba? Kao Yue? Kao Yue. Huwag kang maghubad sa harap ng ibang lalaki. Kayo? Nag-sex na ba kayo? Hindi naman bawal. Wala kang alam sa basic na biology. Hintayin mo ako sa susunod, ipakilala ko sa iyo ang nobya ko. Hayaan mong turuan kanya ng mga ito. Anong sekretarya? Magaling lang sa trabaho. Sa totoo lang, para siyang blankong papel. Hoy, huwag kang maghubad sa harap ko. Mamalasin ni Dong Jie iyon. Tulad ko. Na kayang sabihin sa iyo ang lahat ng ito. Ang isang Ginoo ay bihira na. Magsaya ka na lang. Bai Ziming. Bai Ziming. Ang sakit ng ulo ko. Hindi na ako iinom ng ganito karami. Ay nako, hindi ba ito ang cellphone ni Kao Yue? Bakit nasa akin? Naalala ko kahapon, inanyayahan ko si Dong Jie na pumunta. Pumunta siya rito. Sana hindi niya nakita ang sikreto ko. At na-misunderstood ako. Ano ang gagawin ko? Sasabihin ko ba na natulog lang tayo? Walang nangyari? Kahit multo, hindi maniniwala.
Hindi pwede. Pumunta muna sa kumpanya. Mabuhay man o mamatay, kailangan kong ipaliwanag kay Dongji. Si Cao Yue ay dinala ng isang tao na nagngangalang Dongbing. Dinala siya. Sigurado ka ba? Ang pangalan niya ay Dongbing? Tama, sabi niya siya ang nobya mo. Hinanap si Cao Yue para kumpirmahin ang tungkol sa iyo. Oy, 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 anong nangyari? Xiaobai. Tapos na, tapos na, tapos na. Mamamatay na ako, mamamatay na ako. Mag-aapoy ang harem. Oy, Arem? Gauge, wala akong oras para magpaliwanag sa iyo ngayon. Lalabas ako saglit. Kung may problema sa kumpanya, ikaw munang bahala. Aalis na ako. Oy, naku, Cao Yue. Talaga namang si Bai Ziming ay isang lalaking walang kwenta. Ay, Bai Ziming, bakit ka nandito? Director Bai, si Dong Jia ang nag-imbita sa akin para pag-usapan ng ilang kaalaman sa katawan. Lahat ay para sa... Nagbibiro lang ang batang ito. Alam ko na naniloko mo ako, Bai Ziming, hindi sa sinasabi ko. Sa paningin mo ba ako ay isang babaeng hindi nakakaintindi? Tama ba? Hindi posible iyon. Para sa akin, si Dongji ay palaging maganda at matikas. Guwapo at elegante. Pangit ang itsura. Tumahimik ka na. Dongjie, hindi ko sinasadyang itago sa iyo. Ang bagay na iyon ay talagang napakadaling ma-misunderstood. Kung sasamantalahin mo si Cao Yue at sasaktan mo siya, mas masahol ka pa sa isang halimaw. Paano naman mangyayari iyon? Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ako ay palaging itinuturing siyang parang kapatid. Director Bai, ako po ang sekretarya ninyo. Paano ako magiging kapatid ninyo? Mas matanda ako sa iyo. Kung ano sabihin ko, iyon ka. Ay, alam ko na. May utang na loob si Jikong sa iyo. Pero hindi naman sinabi niyang huwag mo tawaging kuya si Bai Ziming. Tama naman. Kaya makinig ka kay Bai Ziming. Ituring mo siyang kuya. Kung inapi ka niya, sabihin mo sa akin. Tingnan natin kung paano ko siya haharapin. Oy, paano naman mangyayari iyon? Nasaan si Bai Ziming? Lumabas ka diyan. Lumabas ka dito. Sino ka ba? Ikaw yung nanloko sa kapatid ko. Yung, Kilala ba kita? ako si Liu Zhengqi, pangatlong anak na lalaki ng pamilya Liu sa Tiancheng. Si Liu Yan ang kapatid ko. Liu Yan. Ah, naalala ko na. Naalala ko na. Naglakas loob ka na lokohin ang kapatid ko? Hindi ko siya masyadong kilala. Paano ko lolokohin ang kapatid mo? Naglakas loob ka pang magsalita. Ang kapatid ko, mula nang bumalik siya kahapon, palagi niyang binabanggit ang pangalan mo. Wala siyang gana kumain o uminom. At sinabi niya mismo na niloko mo siya. Tarantado ka! Itatanggi mo pa ba? Oh, bakit may bago ka na naman? Paanong bago? Totoo, inaamin ko na kaklase ko siya. Pero noong nag-aaral pa kami, hindi ko siya kinausap kahit isang salita. Paano ako manloloko? Tarantado! Sinamantala mo ang kapatid ko? At hindi ka naaamin? Bubong lalaki ka! Uy, linawin mo nga. Huwag mo akong pilitin na idemanda ka ng libel. Talaga, sabihin mo na. Paanong niloko ko ang kapatid mo? Kapatid, huwag kang matakot. Ang buong pamilya Liu, hindi ka namin pababayaan. Kuya, siya yung nagpawala sa pamilya Gia. Ano ang sinabi mo? Kung ayaw mong ang pamilya Liu natin ay mawala rin, mas mabuting pakawalan mo na siya ngayon. Ginoong Bai, hahaha. Kung sasabihin ko na lahat ito ay isang pagkakamali lang, maniniwala ba kayo? Wala akong paniwala sa'yo. Buti nandito na ang kapatid mo. Halika, tatanungin kita. Paanong niloko kita? Bakit mo itinatanggi? Ha? Kagabi sa hotel, bakit mo itinatanggi ang iyong pagkatao? Ako ay hindi. Ano ba ang gusto mong aminin ko? Ayoko nang magkaaway. Gusto ko lang maging tahimik na mayaman. Hindi ba maganda? Gusto kita. Magpakasal tayo. Nakikita mo ba? Yung kapatid mong babae, may problema ba sa utak? Huwag mong pakialaman ang kuya ko. Ngayon na pwedeng. Kumuha ng marriage certificate. Nagbibiro ka ba? May girlfriend na ako ah. Mahalaga sa akin. Bakit hindi ko napansin noong nasa eskwela tayo na ikaw ay isang taong baliw-baliw? Ay, grabe naman. Laubay, nasaan ka? Nasa opisina ako ng girlfriend ko. Laubay, pakiusap, tulungan mo ako. Iligtas mo ako. Wu Feng, nasaan ka?
Nasa Zuoyi Group ako. Sila ay. Oy. Sino sa inyo ang nakakakilala ng Zuoyi Group? Parang narinig ko na. Ito ay isa sa top 500 na kumpanya sa mundo. Na-feature sa Tianqi, si Gu Zhengguo, ay nasa kumpanyang ito. Gu Zhengguo. Vice President ng Tianqi. At siya ang superior mo. Wala na akong pakialam sa iba. Kailangan kong pumunta agad doon sa... Ano iyon? Yizhuo na kumpanya? Uy, sumakay ka sa kotse ko. Bai Ziming. Hindi naman. Hindi ko talaga siya kilala. Magkaklase lang talaga kami. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Bumalik ka agad. Ano bang problema? Bakit ka nagmamadali? Pagdating mo, malalaman mo? Laobay. Kumalma ka muna. Ano ba talagang nangyari? Ngayong araw, pagpasok ko sa trabaho, sabi nila, naglustay daw ako ng pera ng kumpanya. 100 bilyon yun! Trabahador lang ako. Huwag na nating pag-usapan ang paglustay. Kahit gusto ko man, hindi ko rin kayang galawin ang ganoong kalaking pera. Ang paggamit ng pondo ng kumpanya nang walang pahintulot dahil sa malaking halaga, maaaring habang buhay na pagkabilanggo. Ano? Laobay, wala akong ginawang ganyan. Talagang hindi ako naglustay ng pera ng kumpanya. Tulungan mo ako. Iligtas mo ako. Wala kang dapat ipag-alala. Ako naman ang bahala sa'yo. Ang yabang mo naman. Bai Ziming, di ba? Akala mo ba? Dahil naging direktor ka ng Tianqi? Pwede ka nang gumawa ng gusto mo? Sino ka? Ako po. Gubayan. Director Bai, siya ang nag-iisang anak ni Gu Zhengguo. Ginoong Gu. Sa pagitan natin, tiyak na maraming hindi pagkakaintindihan. Ang kaibigan ko, isa lang siyang simpleng empleyado. Imposibleng naglustay siya ng ganoon. Kalaking pera. Nakasulat na yan dito, itim sa puti. At mayroon ding pirma ng kaibigan mong si Wu Feng. Sarili niyang pirma. Tingnan mo. Director Bai, totoo yan. Imposible. Hindi ako pumirma. Malinaw ang ebidensya. Magpapalusot ka pa? Ginoong Gu, huwag ka munang mag-alala. Baka iba ang gumamit ng pondo ng kumpanya. Yung kaibigan ko, pumirma lang siya sa dokumento. Mukhang ipoprotektahan mo siya? Kung inosente ang kaibigan ko, siguradong gagawin ko para sa kanya ang makamit ang hustisya. Ang posisyon mo bilang direktor ng Tianqi, hindi para gamitin mo ang kapangyarihan mo para sa sarili mo. Abuso sa kapangyarihan? Wala akong ginawa. Ano ang ginagawa mo ngayon? Pinoprotektahan mo ang isang kriminal na nagnakaw ng malaking halaga ng pondo ng kumpanya. Hindi naman. Ang layunin ko sa pagpunta dito ay para masusing imbestigahan ang bagay na ito. Malinaw na ang ebidensya. Ano pang iimbestigahan? Ginoong Gu, bakit mo pinipilit na idiin ang dokumentong ito? Sa halip ay tinatanggihan ang aming kahilingan para sa investigasyon. Ang ibig mong sabihing pinaghihinalaan mo na ako ang nagnakaw ng pondo? Di kita kayang pagdudahan. Gusto lang namin. Maayos na muling suriin ang bagay na ito. Bai Ziming, huwag kang magmalabis. Ito ang Yizhuo Group. Kailan ka pa makikialam dito? Si Director Bai ang tunay na direktor ng Tianqi. May karapatan siyang makilahok at imbestigahan ang insidenteng ito. Kung hindi mo sinabi, nakalimutan ko na. Siya ay isa lang. Maliit na direktor, di ba? Ang tatay ko, ang kanyang tuwirang amo. Pumayag na ang tatay ko sa resulta ng bagay na ito. Bakit siya, isang direktor lang, ang magduda? Bai Ziming, anong klaseng tao ka? Iyan ay usapin namin ni Ginoong Gu. Wala kang karapatang makialam. Talaga? Gusto kong pakinggan ng mabuti. Director Bai, ano ang iyong magandang opinyon? Bai Ziming, di ba? Hindi ko inaasahan. Isang bagong upo na wala pang isang buwan na maliit na direktor ay hindi man lang ako iginalang? Kung magtatagal ito, hindi mo ba igagalang ang buong Tianqi at hindi mo papansinin? Hindi ko kailanman sinadya na hindi kayo igalang. Tungkol lamang ito sa insidente ng paglustay ng pondo. Nagdududa ako. Humihiling ako ng muling investigasyon. Bai Ziming, ang kapal ng mukha mo. Ako bilang vice-presidente ng Tianqi, ang resulta ng desisyon ko. Pinagdududahan mo talaga. Ano pa ang hindi mo kayang gawin? Maraming bagay ang hindi ko kayang gawin. Pero ang bagay na ito ay hindi kasama. Bai Ziming, tanggal ka na sa trabaho ngayon. Mula ngayon, hindi ka na empleyado ng Tianqi. Ginoong Gu, hindi po ninyo ito pwedeng gawin. Si Director Bai ay kay Kong Fan. Personally niyang inayos para makapasok sa Tianqi. Ano ngayon? Si Kong Fan ay isa lang na sekretarya. Kung may kakayahan siya,
Hayaan niya akong harapin ng personal. Tama hula mo. Ako nga yun. Wala ka ng posisyon bilang direktor ng Tianqi. Sa harap ko, mas masahol ka pa sa aso. Anong laban mo sa akin, Laobay? Pasensya na. Naabala kita. Anong dapat ikahiya? Noong una, nang ikaw ay nanindigan sa akin at nagsalita para sa akin, ang pressure na hinarap mo ay hindi maliit. Huwag kang mag-alala. Basta't inosente ka, ililigtas kita. Teka, tulungan ba siya na bayaran itong 100 bilyon? Matatapos na ang usapang ito. Basta't mapunan mo ang butas na 100 bilyon. Ako at ang tatay ko ay maaaring isaalang-alang na hindi na habulin ang responsibilidad na ito. Si, itong 100 bilyon. Ako na ang magbabayad para sa kanya. Director Bai, hindi pwede. Ito po ang lahat ng iyong ari-arian. Paano mo nalaman? Nang tulungan ka sa proseso ng pag-hire, nakita ko. May mga bagay na mas mahalaga kaysa pera. Laobay, wala ka nang pakialam dito. Tanggap ko na ito. Hindi ito kasalanan mo. Ano ang aaminin mo? Si, ang ganitong resulta. Nasiyahan na ba kayo? Bai Ziming, pwede ka pa bang maging mas tanga? Para lang sa basurang ito, isasakripisyo mo ang lahat ng iyong ari-arian? Kaibigan ko siya. Ang galing mong kaibigan. Kung kaya mong idagdag ang 100 bilyon na ito, ang responsibilidad ng walang kwentang ito, hindi ko na ito uusigin. Pero Bai Ziming, ang 100 bilyon na iniwan sa iyo ng iyong ama, kung mawawala na, ikaw ay isang walang kwenta. Sigurado ka bang gagawin mo ito? Bakit ang dami mong sinasabi? Sige, tutuparin ko ang gusto mo, VP Gu, sa isang hindi pagkakasundo. Tinanggal mo ang posisyon ng apo ko. Nagtanong ka ba sa akin? Lolo Zheng, Tito Kong, Magaling na bata? Sa pagitan ng kaibigan at interes. Pinili mo pa rin ang kaibigan. Mabuti. Hindi ako nagkamali sa'yo. Zheng Guohai, talaga bang sasaklawan mo rin sila? Huwag kang magsalita ng ganyan. Anong ibig sabihin ng takpan? Si Bai Ziming naman ay walang ginawang mali. Paano naging takpan iyon? Lolo Zheng. Siya mismo ang nagsabi sa akin kanina. Ang 100 bilyon na ito ay ninakaw niya. Sinungalingan? Ganito ba iyon? Ginoong Zheng, huwag po kayong maniwala sa kanya. Kanina lang. Pinakita ko lang ang ebidensiya at kinumpirma ko ulit sa kanya. Ebidensiya? Ito ang tinutukoy mo? Oo, iyon. Narito ang mga testigo at ebidensya. Dito sa loob. May pirma mismo ni Wu Feng. Ang naimbestiga ko ay hindi ito ang totoo. Zheng Guohai, alam kong gusto mong protektahan ang iyong apo. Pero kailangan mong mag-isip ng mabuti. Bilang presidente ng Tianqi, kung babaluktutin mo ang katotohanan, ano ang magiging kahihinatnan? Naaalala mo pala na ako ang presidente ng Tianqi? Sinong nagbigay sa iyo ng karapatan at lakas ng loob na maging bastos sa harap ko? Vice President Gu? Sa iyong paningin? Presidente pa ba talaga ako? Xiao Fan, ipakita mo sa kanila ang ebidensya. Tay, ang halagang 100 bilyon, masyado bang malaki? Kung matuklasan, kahit na ikaw ang vice-presidente ng Tianqi, hindi rin tayo maliligtas. Huwag kang mag-alala. Handa na ang lahat. Maya-maya, ang dokumentong ito, ipapirma mo sa isang scapegoat. Kapag oras na, hindi na siya makakatakas. Wala na tayong problema. Ang CCTV na ito, ang mga tao sa control room, matagal ko nang pinalitan. Pagdating ng panahon, buburahin ang video clip na ito. Walang makakaalam na tayo ang gumawa. Vice Presidente Gu, hindi mo inaasahan, di ba? Ang surveillance video na ito, na-recover pa pala? Siya lahat. Siya ang nag-utos sa akin na gawin ito. Siya! Ikaw lahat, ikaw. Ikaw naman, ano bang pinagkukunwari mo? Presidente Bai, ito ang bagong listahan ng mga empleyado. Iwan mo lang diyan, titingnan ko bukas. Pero yung mga tao, naghihintay pa sa inyo. Ikaw na lang pumunta. Noong una akong dumating sa Tianqi, si Tito Kong ang nag-alaga sa akin. Ayos na, ganyan na lang. Naghihintay sa akin ang asawa ko sa bahay para sabay kaming dumalaw kay Lolo Zheng. Lolo, Zheng, Ang matandang iyon ay isang matandang pilyo.
Kung gusto niyang magretiro, sabihin na lang niya ng direkta. Pero, kailangan pa niyang gumawa ng pagsubok. Kaya noong una, talagang akala ko na masisiyahan ako sa buhay ng isang mayamang anak. Wag na, di na kita kakausapin. Naghihintay sa akin ang asawa ko sa bahay. Ang mga bagay sa kumpanya ay bahala ka na.